Hello! Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Para po doon sa mga nag-request sa akin kung paano po ang paggawa ng kalamay ube, ay narito po ako ngayon para po sa kaalaman ko sa paggawa ng reseping ito. Pareho rin naman ang paggawa doon sa ordinary na kalamay. Ang kaibahan nga lang, gagamit ako dito ng ube powder. Mas okay sana kung yung talagang purple yam ang gagamitin natin. Yung iba kasi kung gumawa sila, hinahalo nila sa gata yung kalamay. Kaya lang sa paggawa po natin ng kalamay, nasa 3 stages po ang paggawa ng kalamay. Yung latik, din yung dough ng kalamay, at saka yung syrup. Ito ang style ko sa paggawa ng kalamay. Ang mga kakailanganin natin sa paggawa ng kalamay ube ay gagamit ako dito ng 2 cans na coconut milk para sa gagawin nating latik. At para naman sa syrup, gagamit ako dito ng 1 can na jackfruits, then vanilla extract, 2½ cups ng water, at 3 cups ng sugar. At dito naman sa ating kalamay, yung pinaka-dough niya, ang gagamit ako dito ng bali 2½ cups ng rice flour at 1½ cups ng ube powder. Ngayon po ang susunod nating gagawin dito sa wok o dito sa kawali, lalagay natin itong ating coconut milk. Yan. Then pababayaan lang natin na maluto itong ating latik hanggang sa magbuo-buo siya at makagawa tayo ng latik. Ito yung inuuna ko palagi pag gumagawa ako ng kalamay kasi ginagamit ko yung oil na nakukuha ko dito kasi sa latik. Kaya ito yung lagi kong inuunang gawin. Yan, kumukulo na yung latik natin. Minsan-minsan kasi yung mga gilid niya, ibababa lang natin. Then after 25 minutes, ito na yung latik natin. So, nag-i-start na siyang matuyo. So, mapaibabaw na yung this time, hahaluin na natin ito yung ilalim para hindi manikip at masunog. Then, makikita natin ngayon na nagbubuo-buo na siya. At lumalabas na yung mga oil niya. Then after 30 minutes, so inurasan ko talaga siya, nasa 30 to 35 minutes ang paggawa ng latik. So palagay ko eto na yung kailangan nating latik para dun sa ating kalamay. So kailangan i-turn off na natin yung heat kasi mentras nagtatagal to sa heat masusunog siya. Yan, okay na yung latik natin. So, doon naman tayo sa second stage ng paggawa natin ng kalamay. Ngayon naman, yung second stage na gagawin natin ay yung ating dough ng kalamay. At dito, isasama natin itong 1½ cups na ube powder. Tapos, itong 1/4 na white sugar. So, 1/4 cup yung white sugar natin. Lalagyan natin ito ng water. Paunti-unti lang. Imimix natin ito hanggang makuha natin yung tamang timpla ng kakailanganin nating dough ng kalamay na gagawin natin. After na napaghalo natin yung powder ube at saka yung ating rice flour. So, heto na yung. So, dapat ganito lang ang maging tigas niya. So, dapat ganito lang yung consistency ng dough
ng kalamay na kakailanganin natin. Mas maganda sana kung may food color kayo. So, lagyan pa natin ng konting kulay para maging dark siya. So, wala naman ako nun. Kaya lang, nangibabaw pa rin yung kulay nung ubi powder. Okay. So, okay na siguro to. Hindi naman natin kailangan lagyan to ng sobrang asukal. Hindi niya kailangan maging masyadong matamis kasi gagawa pa tayo ng syrup na pagbababara nitong ating kalamay. Ngayon, ang susunod po natin gagawin ay aayusin natin itong steamer. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng cooking paper. Kaya lang, kasi baka manikit yung ating kalamay, so yung oil na lumabas doon sa latek o nakuha ko doon sa latek, ay irarab ko dito. Papahira natin ito para hindi manikit yung kalamay natin. Ayan. So, dito natin siya, i-steam natin yung kalamay natin. So, ito na yung kalamay natin after na iayos natin dito sa steamer. So, okay. Ang gagawin natin dito, maghihintay tayo ng 45 minutes. Okay. Steam natin. Lagyan natin ng cover. Yan. Then, i-check natin ngayon yung ating kalamay after 45 minutes na pag-steam natin. So, ito na siya. Palagay ko, okay na to. So, ite-turn off na natin yung heat. So, ito naman tayo ngayon sa paggawa natin ng syrups. So, ito tayo sa third stage ng paggawa ng ating kalamay. So, ilalagay natin yung 2½ na water dito sa ating cooking pot. Then, itong 3 cups na white sugar. So, kakailanganin natin ng marami-raming sugar dito kasi then isasama na rin natin itong syrup ng langka doon sa lata para sumama doon sa syrup niya yung flavor niya. Kung may dahon sana ng pandan, mas okay. Kaya lang wala kasi ko nun eh. So, hintay natin itong syrup natin na medyo lumapot siya. So, after 20 minutes na paggawa natin ng syrup, so, heto na yung kinalabasan niya. So, palagay ko, okay na to. Nag-combine na yung sugar doon sa liquid. Then, lalagay na natin itong 1 tablespoon na vanilla essence. And, yung jackfruit o langka na hiniwa-hiwa natin. Then, papakuluan pa natin ito ng mga 10 minutes para yung langka ma-absorb yung tamis. Ayan, parang minamatamis natin yung langka dito. Then, after 10 minutes na nailagay natin yung ating jackfruits. So, heto na yung ating syrup. Okay na yung lapot niya. So, ito na yung kakailanganin natin na syrup o arnibal ng ating kalamay. So, turn off na natin yung heat. So, hintayin lang natin mag-cool down nito. At pagsasama-samahin na natin yung ating mga ginawang sangkap ng ating kalamay. So, ito na po ngayon yung mga naluto natin. So, ito yung kalamay na ubi natin. After na nahango ko siya doon sa steamer, kaya lang medyo mainit-init pa. Then, ito naman yung ating syrup. Then, ngayon po, ang gagawin natin dito sa ating ubi kalamay ay hihiwain natin o gugupit-gupitin for cubes. Then, yung magugupit natin ay ilalagay natin dito sa ating syrup at sprinkled natin with latik. Yan. So, hintayin natin mag-cool down pa ng konti kasi medyo mainit-init pa siya eh. Ganito lang ang gagawin natin. Itong scissor, medyo basain lang natin ng arnibal. Then, gugupitin natin. So,
gugupitin natin for cubes. So, ito yung alnibal natin o syrup. Yan, habang ginugupit natin, ilalagay natin dito para hindi siya magdikit-dikit. So, itutuloy lang natin yung ganitong process hanggang sa matapos nating gupit. So, ito na yung kalamay natin after nating nagupit-gupit. Then, sprinkle lang natin ng latik sa ibabaw. Yan. Then, pwede na natin itong i-serve at kainin. Ito na po ngayon ang kinalabasan sa pagkakagawa natin sa ating kalamay ube. Sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po!